So, right now, this morning, tayo po ay merong bagong series. Very new and very fresh. Early month of June. June 1. Ngayon po ay June 1 na. So, going 6 months na po tayo. Ang bilis ng panahon. At malapit na, kalahating taon na lang, bagong taon na naman. So, pasalamat sa Panginoon dahil nakakalahati na tayo. Okay, so welcome to our new series entitled Discipleship. Sabihin nyo nga, Discipleship. Yan, so hindi siya yung normal na naririnig natin. Have you heard this word, discipleship? Hindi, o first time nyo lang narinig, no? You know what, if you're going to search these words sa dictionary, ay wala po kayong makikita. Ay, pastor ba mo tinuturo? Mamaya. Bakit? Kasi this word, discipleship, is just a play of words. Ibig sabihin na hindi po yan talagang, wala po yan sa dictionary. Kasi iba po talaga ang original na pinanggalingan po niyan. It came from the word, next slide, ganda. Yan, so discipleship. Yung ship na S-I-S-H-I-P, hindi po yung ship na change. Okay, it's a play of words from discipleship. For our series sake, gusto ko po lang i-emphasize sa series na ito yung word na shift. Anong ibig sabihin ng shift? Ito po yung pagbabago or change. What we are looking for is the authentic change na dapat makita sa mga totoong disciple. Are you with me? Makita yung shift, makita yung transition, makita yung pagbabago sa mga totoong Kristiyano. Are you with me? Nagigets? So bakit po discipleship ang ating pag-uusapan? Why? Because maraming simbahan at marami pong mga Kristiyano, maybe baka kasama tayo roon. Many Christians claim that they are disciples of Christ, pero hindi natin makita or hindi mahalata yung shift, hindi mahalata yung pagbabago or transformation sa ating mga buhay or sa buhay po ng mga nakikita po natin. May kausap ba ako? Gusto niyo ba itong topic na ito? So medyo ano po ito, no? It connect, huwag tayong tumingin muna sa iba. Ay, sila yung pastor yung pinag-uusapan mo. Hindi. Lagi po natin itingin, ay baka ako ito. Huwag tayong magturo. Kasi the moment nagturo tayo, baka tatlong daliri yung bumalik sa atin. At pati si God. Diba? Nababang-bang mo na natuturo pa natin. So, disciple... Ano ba yan? Sira yata na naman to. Okay. Kaya naman, in this series, tayo po ay lalalim ng konti. Sabihin mo sa katabi mo, lalalim tayo. Yan. So, hindi tayo pababaw, kundi lalalim. Bakit? Kasi ayaw naman natin na tumatagal tayo sa simbahan o tumatagal tayo sa buhay Kristiyano po natin na parang wala namang nagbabago. Tignan mo yung katabi mo. Yan, may nabago na ba dyan? Gumanda na ba yan? Pumayat, sumeksi, pumogi? So, gusto po natin ang pagbabago. But the reality is, the fact is, minsan ayaw po natin ng change. Normal yung parang nabibigla tayo pag may pagbabago. So, that's the normal reaction. Pero maganda pa rin po ang change if we change for the betterment of ourselves or ng mga company po natin and even our church. Change are good. At in terms of discipleship, gusto po ng Panginoon na talagang nagkaroon tayo ng authentic change or tunay na pagbabago, especially habang tayo po ay dumadaan yung panahon, nagkakaedad tayo, pumuputi mga buhok natin, tumatagal tayo sa isang organization or simbahan na dapat tayo po ay nag-grow. Amen po ba? So may tanong po ako uli. Bakit po kayo dumadalo sa church? You have your reason. So, pwede ko magbigay. Probably, I don't know, baka pumupunta kayo ng simbahan, dumadalo tayo ng church gathering dahil ba kay pastor? Or pumupunta kayo ng simbahan dahil nandoon kasi si crush? Nandoon si crush mo, di ba? Or wala lang kayong magawa sa bahay, kaya gusto nyo rito, malamig, may aircon, gusto natin pumunta ng simbahan para makapasyal naman. Ganun ba ang ating reason? Bakit tayo dumadalo ng simbahan? Or,
The only reason why we go to church is because dahil gusto po nating sumunod sa ating Diyos. Pumupunta tayo ng simbahan kasi gusto nating sundin o mag-worship sa ating Diyos. May kausap ba ako? Sana yun ang reason. The only reason why we go to church, aside from gusto natin makabanding ang ibang tao, tawag dito, pinakamatinding reason why we go to church because of discipleship. Meaning, discipleship is all about following Jesus. We go to church because we follow Jesus. We go to church because we follow God instructions to Christians, to us believers. Sa church, bakit tayo dumadalo ng simbahan? May kausap pa ba ako? Okay. Another question. Para mas maintindihan natin, mas mag-grasp po natin yung team po natin this series na discipleship. Sino po dito naranasan ng maligaw? Hindi manligaw, Maligaw. Sino madalas maligaw dito? Diba? Yung Mrs. Graham, hindi rin matandain sa lugar yan. Tama? Minsan ang hirap maligaw at ayaw natin yon. Especially kapag tayo po ay pupunta sa isang lugar na first time natin. Lalo na hindi, kahit sabihin hindi mo first time pero hindi mo kabisado, parang hirap po nun yung nararamdaman na gano'n. Do you get my point? At pag naligaw ka na, hindi ba't ang lakas na ng kabog ng saan na ba ako? Lalo kung wala ka pang perang dala. Ako po naligaw when I was in grade school, kasi minsan ang puntahan ko monumento, nung pagtungtong ko ng high school, pumunta ako ng SM. Ang alam ko kasi sasakay lang ng bus. From SM North, papunta ako ng bahay namin, doon pa ako sa Malabon. Ang nasakyan ko, Malinta. Hindi ko alam, ang Malinta pala, meron palang sa bus nakalagay, Malinta exit. Uy, nagulat ako, nasan na ako? Ba't ang luwag ng kalsada? Naliligaw na ako. So, bumaba ako ng Malinta at dahil wala akong pamasahe, alam nyo na. Hindi ko alam paano ako uuwi. So, naglakad ako from stage, dumaan si Miko. Yan. So, naglakad po ako from exit, doon sa may LDEX, papunta po dito. Tama naman yung way ko. Pero nalalayuan ako, ang tagal. So, kabadong-kabado na ako dahil wala akong pera. Hindi ko alam kung sasakay pa ako ng jeep, mag-1, 2, 3 ako. And hindi ko naman alam kung anong sasakyan ng mga bumabiyahing pa ganun. So, wala. At ako po yung tao na napakamahiyain. Para ako si Cheska. Di bali nang maglakad mag-isa kaysa magtanong. Because of fear. Net-fear kasi ako sa tao rin naglakas loob akong tsumamba, makapasyal-pasyal. At isa pagkakamali, natututo po ako roon. Pero what I'm saying is, ang hirap po yung feeling ng maligaw ka. Nakaka-relate. At minsan tayo, kahit may ways na po tayo, ay naliligaw pa rin. Nangyari na ba sa inyo yan? At minsan sa ways, naliligaw pa, lalo sa mga hindi mo kabisado. Pag naligaw na tayo, napakalaking problema. At sa totoo lang, ito po maganda, mas madali pa pong sundan yung tao kaysa sa instruction at kaysa sa mga ways or mga road sign, mga mapa. Dati kasi wala pang ways Nung nag-a-apply po ako ng trabaho sa Makati, bumibili pa ako ng mapa. Di ba? Magallanes, Guadalupe, hinahanap ko yun. Kasi nung apply dati sa dyaryo lang yung ang tawag doon, classified ads. Ang dami, marketing assistant, supervisor. Isang to, Sterling sa may Vito Cruz ba yun? May mga offices sila roon. Pinupuntahan ko yon. So, minsan yung mapa na sinusundan ko, hindi ko pa alam kung magkano pamasahe ron. Ang hirap sundan ng mapa, sa totoo lang. Dahil lumang mapa na rin yun At what I'm saying is, mas madali pang sundan yung tao na sinabi kay Pastor Joseph, susundan na lang kita. Tama, Kuya Big, ikaw ang matalino sa karsada Convoy mo ako, hintayin mo ako, susundan na lang kita. Are you with me? So what I'm saying now is, mas madali pang sundan ang tao kaysa sa mga signs or mga instructions.
So thank God, dahil po ang Christianity, pakipost mo nga dyan, Christianity is not just about following rules, it is about following a person. It is following Jesus. May kausap ako. And what we call that following, we called it discipleship. Are you with me? So ang simbahan po, ang Christianity, it is not about rules. It is not about instruction. It is always following a person. And in the person of Jesus Christ. May kausap. So lumilinaw. Ito po ang discipleship. Ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. But the question that matters in discipleship, it is not that people are getting saved. Hindi po tanong kung may naliligtas ba. Hindi po tanong sa discipleship yan. Ang tanong sa discipleship is, those people who are getting saved, are they becoming more like Christ? Yung naliligtas ba, yung umaattend ba ng simbahan? Kayo, tayo ba, ang tanong sa discipleship, tayo ba ay nagiging kawangis lalo ni Kristo? O iba kawangis natin? May kausap ba ako? That's discipleship. Discipleship is following Jesus. Yun po yun. At kapag tayo nagpa-follow, are people being transformed? People are being transformed from spiritual immaturity to maturity. Ganun ba yung ano natin? Na sabi ko, habang tumatagal ba, tayo ba ay mas lalong nagiging mature? Nag-grow ba yung ating pong character? Nag-grow ba yung ating patience? Nag-grow ba yung ating faith? Nag-grow ba yung ating pong love, respect, and honor, and humility? That is discipleship. Kung anong character meron si Jesus Christ, tayo ba ay talaga nakakahawig na? Pagdating ba sa pagpananampalataya? Pagdating ba sa devotion? Pagdating ba sa habits? Do we becoming more like Christ? Or do we still the same as who we are yesterday, last year, last 2 years? Tayo pa rin yung Kristiyano na umiinom. Tayo pa rin yung Kristiyano na bumubuga. Tayo pa rin yung Kristiyanong pagdakat tayo ng driver, hinahabol natin yung driver. You tell me. Tayo ba yung mga ganong Kristiyano? May kausap ako. This is discipleship. Kaya, pasensya na kayo medyo seryoso at medyo, I'm trying to be more relatable, pero seryoso po ang topic natin. Are we making disciples who themselves making disciples too? Nagiget niyo po yung point ko? Kasi tayo disciples eh. Are we becoming a disciples who make disciples too? Tayo ba ay nagme-make din ng disciples? Kasi kung hindi tayo nagme-make ng disciples, then we are not following Jesus Christ. Para ako na nakikita si Pastor Glenn, ganun. Or nasa church tayo pero hindi tayo nade-disciple, or vice versa, hindi rin tayo nagde-disciple na. And how come we are following Jesus if we are not making disciples? Go and make disciples of all nations. At we are hearing, sinusunod ba natin or we forgot kasi busy tayo? We forgot kasi distracted tayo ng maraming bagay. We forgot the word discipleship. May kausap. Nasaan na yung shift? Nasaan na yung real change? Tandaan niyo, kilala niyo si Peter? Hindi si Peter Tanji, si Peter sa Bible na kung saan nung na-encounter niya, first time niya na-encounter si Jesus Christ doon sa dagat, sa tabing dagat, sa dagat mismo. First time niya, si Peter po ay isang mangingisda, fisherman. Pero nung nagka-encounter sila ni Jesus Christ, nagkaroon ng miracle, nagkaroon si Peter ng career shift. Dati si Peter ay fisherman. Nung siya ay na-encounter niya si Jesus Christ, nanampalataya na siya ngayon ay naging fishers of men. Career shift. At yung pananampalataya niya na iba rin. Tama, ako po dati pangarap ko maging artista eh.
Sabi ko, wag na lang muna, maging PBA player na lang ako. Pangarap ko yun. Sa totoo lang, kaya since first year high school, adik ako sa basketball. Habang tumatanda ako sa basketball, gusto kong gumaling ng gumaling, parang si Jonel, na talagang magaling sa basketball. Pangarap ko yun. Pero you know what? Hindi ko kinakalungkot. Actually, kinatutuwa ko pa. Why? Because mas pinili ko pong mas mag-focus ang karir ko sa Panginoon kaysa maging basketball player. Although nakakapag-basketball pa naman ako, sa mga liga-liga lang. Nakakasigo pa ako ng konti kay Pastor Jay. Pero yung talagang kagaya ni, anong pangalan to? Si Andre, Basta si Andre yung sa palarong pambansa. Bata pa lang pero grabe ang dunk, gumaganon na sa ere. Lumilipad na. Ang layo na maaabot nun. Huwag lang siyang may injury. Talagang maganda na. So, there is a career shift na nangyayari at sa atin po yung pananampalataya natin, sana maging evident at obvious yung shift po natin. Kung hindi pa, kaya nga kayo nandito sa simbahan para magpabasag, magpabago, magpakorek. Yun lang yun. Kung nare-rebuke po tayo, Pastor, nananadya ka. Hindi ako nananadya. Intentional ko talagang sabihin sa inyo yan. Okay? So, real discipleship must have a shift in our lives. Paano to? Eto yan. Next slide, para mabilis lang. Ito po yung mga shift na nangyari po sa atin. Dati, we are from darkness to light. Biblical yan. We are from death to life, damnation to salvation. We are unbeliever, now believer. Dati tayong sinner, ngayon naging saint. Dati tayong attender lang, ngayon member, soon leader. Dati we are saved now, pero dapat wag matapos sa being saved. Wag matapos sa being, ay, Kristiyano na ako, heaven na ako. Wag ganun. Tandaan natin, ang Bible sabi niya, if you are if you are saved, dapat magkaroon ng shift to be a real disciple. Are we becoming more disciple or kontento na tayo na, yes, pag namatay ako, langit ako? Talaga lang, ha? Mamaya makikita po natin. Marami kasing Kristiyano daw, pero hindi disciple. At yun ang delikado. Yung Kristiyano tayo, pero laging hindi halata. Kristiyano ka pala, pag nasa sa company, Kristiyano ka pala, hindi ko halata. That's the problem. Kung tayo ay Kristiyano, pero hindi halatang Kristiyano tayo, that is the problem. May issue tayo sa pagiging disciple. Kasi ang totoong Christian, dapat disciple. Yan po yan. Ang totoong Kristiyano, dapat disciple. So the title of my sermon for this morning is From Reaching to Making. Dati tayong reaching, na saved, now we are making disciples. So discipleship is having a shift from being saved to become a real disciple. Hindi tayo mananatiling saved lang. Ngayon, ang goal natin, sige, Pastor, nakokorek mo na ako. Hindi lang pala tama na dapat ako ay born again lang. Dapat pala ako ay maging tunay na disciple. Sino gusto rito maging tunay na disciple? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Gusto mo maging tunay kang disciple? Ayaw niya yata eh. Okay? So dito po natin sasagutin yung tanong na what does it really mean to be a follower or what does it really mean to be a disciple of Jesus Christ? Ano ba talaga ibig sabihin ng disciple? Kasi ang hirap pag-usapan ng discipleship in the first place, hindi natin alam ang disciple. Ito po yan. Ilan lang, no? Pero di pa po yung point. Number 1, huwag lang tayong believe kay Jesus. Dapat believer din tayo. May kausap. Huwag lang tayong believe, ang galing ni Jesus, nagpagaling, oh. Ay, ang galing ni Jesus, oh. Masyado tayong believe. Hindi dapat believe lang. Dapat tumalon tayo na maging believer tayo. At huwag lang din tayong dapat believer, dapat follower din tayo. Kaya ang tanong, are you a fan or a follower? Sino sa inyo ang fan? Kagabi raw, may concert, 2:00 na raw natapos. Tapos, alas 12?
Oh, alas 12, tama. Iwan lang yung alas 12. Tama? So, dito naman sa may Philippine Arena, nandyan ang SB20. SB19. Napaka-traffic dyan. Buti na lang maaga pa kami nakauwi. No? So, ibig sabihin, marami po ay fan. Pag may artista tayo nakita, woo! Ang pogi! Ang sexy ni Ivana! Di ba, mga artista, talagang bilib na bilib tayo. So, you are a fan. Tayo po ay fanatic or humahanga. Pero ayaw po ni Jesus na humahanga lang tayo or bilib lang tayo. Ang gusto po ng Diyos, ang gusto po ni Christ, dapat tayo ay follower talaga. May kausap. Kasi ang totoong disciple, follower. Tama? So sinabi niya dyan, nagmamadali na siya. Ang totoong Kristiyano, disciple at hindi disciple. Hindi marunong. Hindi marunong talaga. Eto, para malinaw. Meron po akong tita. Kapitbahay din po namin. Kapag siya ay sumigaw, ay mga tao, uy, si Lola! Si Lola! Ang tawag doon, disciple. Maghuhugas lang, susunod lang kapag meron ng sumipol. Meron bang disciple dito? O yung mga lola natin, tatay natin, kapag nagsalita na, sumipol na, Jethro! Talagang manginginig na yan, Jethro! Ama, kapag tayo inuutusan at ayaw sumunod, kailangan pa ba tayong sipulan? Dapat tayo Kristiyano, matik tayo dapat disciple. Ang disciple, susunod agad yan. Hindi na kailangan meron pang sipol. May kausap. Naintindihan? Ang tunay na Kristiyano, disciple, disipulo, at hindi disciple. Next slide. Greek word. Greek word for disciple is matetes. Hindi po to si Kiko Matetes, Matetes lang. Ibig sabihin, the one who learns, the one who follows, and the one who imitate. Yan dapat tayo kay Kristo. We learn. Dapat learner. Student tayo, apprentice tayo. Kumbaga sa Drunking Master, si Jackie Chan, meron siyang ginagaya, ini-imitate niya. Diba? Si Jackie Chan, Crane, Mantis, diba? Kung ano yung master niya, ginagaya niya. Follower. He follows. Kung anong sabihin ng master niya, buy me some drink. Bibili yan. Yun ang disciple. Tayo ba, pag sinabi ba ni Jesus Christ, anak, magbigay ka. CR muna ako. Anak, maglingkod ka. Anak, ganito gawin mo. Kung di tayo nagpa-follow, then, questionable ang ating pagiging disciple. Dapat yung apprentice. Pag sinabing apprentice, you are next in line to Him. Ikaw na yung susunod kasi apprentice ka. Lahat na sabihin niya, lahat ng gusto niya, yun ang gagawin mo. And that is the real disciple. May kausap. Now, let's go to the verse. Luke chapter 14, verse 26. Ito po ang tunay na disciple. If anyone comes to me and does not hate, sabi ni Jesus Christ, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and children and brothers and sisters. Nakalimutan ko na yung kanta. You brush your teeth. Wag na. Yes, even his own life, he cannot be my disciple. Kung di ka raw mag-hate sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mong lalaki, babae, maging sa iyong sarili, you cannot be my disciple. Madali ba yan? Lord, ang hirap niyan na. Awayin ko yung tatay ko, galitin ko yung tatay ko, I hate him. You know what? Yung hate po rito, medyo nagulo po yung translation sa English. It is not literally hate na maging may hate mo yung kapwa mo, ang nanay mo, tatay mo. Hate there, ibig sabihin lang, hindi ibig sabihin mapuot ka. Kasi merong verse sa Bible, ang daming verse sa Bible na sinasabi, love your spouse, love your husband, love your wife, love one another, and love also your enemies. So hindi po yan literally hate. Ang ibig sabihin po lang ng hate dyan is ito. Number one, a disciple must love Jesus,
more than anyone or anything else. Ay ang ibig sabihin ng hate. Ibig sabihin ng hate po dyan, pag magmamahal ka, ginawa lang kasing contrast yung love eh. Ginawa nilang hate. Pero hindi po totally hate ang sinasabi dyan. When you love Jesus Christ, dapat you love Jesus more than anyone or anything else. May kausap. Dapat, mahal niyo ba asawa niyo? Mga asawang lalaki. Tawa akong bigla. May tono kasi yun eh. Mahal. Di ba? Mahal po natin. Nandito tayo kasi, di ba? Mahal talaga natin yan. At mahal din po natin yung mga may girlfriend dyan. Mahal niyo ba yung jowa niyo? Tama? Mahal niyo yan eh. Kaya mga girlfriend yan eh. Tama? Pero sabi ni Jesus, you must love Jesus more than them. Are you with me? Kumbaga sa number 1, dapat ang number 1 na pag-ibig natin, ang Diyos. Pangalawa ang misis. Pangalawa ang nanay at tatay. Pangatlo, ganito, ganyan. Pwede ka magmahal. Pero dapat number 1, si God. Amen. That is loving Jesus. That is discipleship. Dapat ibigin mo ang Diyos higit pa kanino man. Higit pa sa pera mo. Higit pa sa sasakyan mo. Kaya minsan pag umaga, mas mahal mo pa yung cellphone mo. Yung kotse mo talagang sobra kintab. Yung motor ni Pastor Joseph, sobra kintab. Talagang mahal na mahal talaga. Hindi, malinis mo talaga sa gamit yan, sa motor yan. Tama? Pero sabi ni God, buti pa yung pinupunasan mo. Diba? Samantalang ako. We must love God more than anything else. We must love God more than our dreams. May pangarap tayo pero dapat mas mahal mo si God. Sabi ko nga, mas pinili ko si God kaysa sa pagiging basketball player ko. May kausap. That's number 1. You need to love Jesus more than yourselves. Eto, okay lang sa iba, wag eh. Pero yung sinabi kanina, next slide mo nga. More than even his own life. Buhay ko to, bawal mahalin. Yes! Hindi sinabing bawal, mahalin mo, pero wag naman higit pa kaysa sa Diyos. Kasi, kapag mahal mo ang sarili mo higit pa sa Diyos, iba idol mo, hindi na si God ang love mo. Hindi ka tunay na disciple. Kasi, he cannot be my disciple. Do you get my point? That's number 1. Kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang karir mo, mahal mo yung mga lovers of selves ka, kung di mag-i-improve ang sarili mo, wag na lang, pa-charge pa. Ubos oras lang yan. Ang tagal mag-preach ni Pastor, point number 1 pa lang. Uwi na ako, di ba? Pero mahal mo si God, mag-i-stay ka. Hihintayin mo pa. Meron pa to. May sasabihin pa si Lord, hihintayin ko. Number 2. Ito na. A disciple must take up his cross and follow Jesus. Are you with me? Ang tunay na disciple daw, sa discipleship, you must carry your own cross and follow Jesus. Verse, Luke 14:27, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Maraming pumupunta kay Jesus, kay Lord, pero hindi nagpapasan ng kanyang krus. Okay, di pastor, tama sila. Tama yung mga nagpo-posisyon na magpasan ng krus. Ganun ba yun? Because they carry their own cross. Pero may command sa Bible, linawin natin. Hindi po literal na carrying own cross yun na ginagawa kapag mahal na araw. Kasi kung gagawin mo literal, dapat gawin mo yon daily. Saka kung gagawin mo yon, dapat mamatay ka. So kung di mo magagaya, if you cannot imitate, mali ang ating paggaya. Kasi hindi siya literally carrying your own cross. May kausap ba ako? Ang tawag po dyan ay cross-bearing. Hindi rin po ito, pag sinabing cross-bearing, may kwintas ka, tapos merong kang cross. Oy, I carry the cross. Hindi po yon. Hindi po cross-bearing yon. So ano po ba ang purpose ng cross? In the New Testament and even in the Old Testament, ang purpose po ng cross, usually sa Romans era, ang cross po ay punishment. Ang cross po ay meaning is to die.
to die on the cross. That is the purpose of the cross. Wala lang ibang purpose ang cross, kundi para mamatay ka. Hindi ka nilagay dyan para pakakawalan ka rin. Hindi. The moment you hang on the cross, you are considered dead. And that is cross-bearing. Cross-bearing, sinasabi natin, you are dead to yourself. May kausap ba ako? Kaya meron ko man sa Bible, die to yourself. Die to your sin. Mamatay ka sa flesh mo. Kasi kung hindi ka mamamatay, mas mamahalin mo ang flesh mo kaysa sa Panginoon. Medyo mabigat, pero hindi imposible. Kasi ang totoong nagmamahal, ang totoong disciple, you can carry your own cross. Cross meaning surrendering your life to your pleasure. Sinusurrender mo yung life mo sa pleasure. Wag mo kantahin yung the greatest love of all. Diba? Learning to, para may yung ano ka, balik-balik na. Learning to love yourself is the greatest love of all. Wala po sa Bible yon. The greatest love of all is Christ died on the cross. Hindi po yung learning to love yourself. Loving yourself, hindi po ito command. Loving yourself is tawag dito, matic. Default. Kahit hindi ka utusang mahalin ang sarili mo, matic, default mode, mamahalin mo ang sarili mo because instinct nating ibigin, ingatan, protektahan muna ang ating sarili. Hindi ba't kapag may handaan, tiran niyo ko Minsan naka-box out pa tayo. Akin yung paa, akin yung tenga, akin yung ulo, akin yung uso. Yung masarap na parte, tiran niyo ko. Why? Because we love ourselves too much. May kausap. But discipleship or following Jesus is not loving yourself, kundi ang tinuturo po ng Bible is Matthew 16:24 to 25. Ang sabi diyan, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, he must let him deny himself and take up his cross and follow me. The word highlight, deny yourself. This is cross-bearing. You consider yourself as dead, para kang patay, wala. You must deny yourself. Ito po ang ibig sabihin po ng totoong discipleship. We are carrying our cross. We are carrying our own cross, meaning we are denying ourselves. Sabihin nyo nga, deny. Paano mo ba dinidili ang sarili mo? Diba? Kasi tayo gusto natin pleasure. This is ourself. Gusto natin pagising sa umaga, mamaya na 5 minutes pa, pero meron kang responsibilidad pumasa sa kumpanya. You deny yourself. Tama? Manonood ka ng TV, gagawa ka pa ng message mo, ano pipiliin mo? Uy, sarap manood ng TV, nakataas ang paa, may kape-kape. Pero dahil meron kang assignment, you deny yourself. Hindi mo na ako magtatrabaho muna ako. Uunahin ko yung mahalaga kaysa pampering myself. That is denying yourself. Amen. Nagigets po ba? So cross-bearing is denying yourself. Consider yourself as dead. Kasi kung buhay ka, lagi mo ipaglalaban ng sarili mo. Pero kung ikaw ay patay, kung anong gusto ni Lord, Lord, let your will be done. Not my will be done, but yours be done. That is denying. Hindi yung gusto mo, hindi yung sariling interest mo masusunod, kundi yung interest ng iba. May kausap. Verse 25, next slide. For whoever save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Ang tawag po dyan ay paradox. Sabihin nyo nga paradox. Anong ibig sabihin ng paradox? Ito po ay dalawang salita. A statement that contrasting itself. Parang sinabi ni Lord, magbigay ka at ito, nakalimutan. It is better to give than to receive. Ano yun? Ang gulo, baliktad yung kontra. Magbibigay ako para tumanggap. Di ba nagbigay nga ako? Paano ako tumanggap? Ang tawag po ron, paradox. Pag binito ka, ano sabi? Bigyan mo ng tinapay. Batuin mo ng tinapay. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigyan mo ng kaliwa. Gano'n ba yan?
Pag sinampan ka sa kaliwa, bigay mo pa yung kaliwa. Ganun ba? Bigay mo yung kaliwang pisngi mo. Paradox. At ito po ay example po ng paradox. Amen. If you lose your life, you will find it. Pero if you save your life, you will lose it. Yan po ang discipleship. Yan po ang denying yourself. Baka nakakalimutan na natin, gusto natin, I want to save my life. I want to i-treat myself. Walang masama. Pero please, nasaan na si Christ compared to our pleasure? Paradox. Amen. Willing ba tayong isuko ang lahat para kay Jesus? Wala na akong kausap. Willing pa ba tayong isuko para sa reputation natin? Parang si Zaccheo, kaya niya isuko yung reputasyon niya. Tax collector ako, government official ako, tatakbo ko, kukuha ko ng tissue, baka mahulog. Tama? Tatakbo ka, yung kahihiyan gagawin mo, that is denying yourself. May kausap. We are willing to lose our life for Christ's sake. That's number 2. Carrying your cross or cross-bearing. Number 3, dalawa na lang. 4 lang po ito. Number 3, teka lang, chine-check yung oras ko. Wala ko. Number 3, a disciple must count the cost. Sabihin nyo nga, count the cost. Yan. Bilangin mo yung magagastos mo. Magkano ba yung magagastos mo? Ano ba yung hinihinging kapalit, bayad, para sabing ako ay disciple ni Kristo? Luke 14 verse 28. Sabi po dyan, this is what disciple means. Which of you desiring to build a tower, building, gusali, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Sino rito nagpagawa ng bahay? Ang sabi po ng kwento, shortcut ko na lang, kung tayo raw po ay magpapagawa ng bahay, hindi ba't mas tama na huwag ka muna magpagawa, na sumahin mo muna, i-measure mo muna kung aabot ba ang pera mo sa pambayad mo sa materyales, sa tao, at kailan matatapos yan? Kasi sabi ng verse, kung hindi mo matatapos yan, pagtatawanan ka ng tao. Why? Because you don't count the cost. Ay, ako gusto ko mapunta ng langit. Ay, gusto ko sundan si Kristo. Tapos, we didn't count the cost. Gusto natin sumunod, pero we didn't have commitment to pay the cost. So, meaning ng count the cost po dito, ibig sabihin lang, we are following Jesus. Kasi discipleship is following Jesus. We follow Jesus, we count the cost, not ourselves. We count the cost following Jesus, Jesus' ways, and in Jesus' terms. That is counting the cost. Hindi yung demand mo ang masusunod, yung demand niya. Para ka nagpagawa ng bahay, hindi pwedeng, teka, eto lang ang pera ko eh. Hindi. Sumahin mo muna, kasi pag nandyan na yan, susunod ka dyan. Yan ang demand eh. Dapat may papel yan sa munisipyo. May permit yan bago ka gumawa. At yung sukat yan, tama ang blueprint ng engineer mo. May kausap. Hindi yung kapag hindi gusto mo ang nasunod, hindi kapag yung preference mo, ang opinion mo ang napangyari, hindi na tayo susunod. That is discipleship and counting the cost. Are you with me? Count the cost. God's term, God's ways, dapat mapangyari. Counting the cost means commitment. Sabihin nyo nga, commitment. Yan po ang counting the cost. Dapat mag-commit tayo. We count, yung ating pagsunod sa Panginoon, hindi pwedeng, lagi may commitment yan. Minsan kahit ayaw mong pumunta ng simbahan, you don't feel good, pero still you count the cost. Kailangan kong gawin ito because I have to. I need to. This is what best and good for me as what God says to His Word. Ito ang dapat. This is the commitment and the requirements. This is counting the cost. May kausap ba ako? Malalim ba? Medyo.
Tama? So, ibig sabihin, magkukumit tayo. Minsan kahit makulit yung disciples natin, ang hirap na maalagaan nito, pero aalagaan mo pa rin because you are counting the cost. Wala kang oras, pero bibigyan mo pa rin ng oras because you are counting the cost. Pagod ka na sa trabaho, pero gagawin mo pa rin because you have commitment. Because you are counting the cost. Nakaranas ka ng offenses, nakaranas ka ng problema, nakaranas ka ng troubles, pero you consider because you count the cost. Amen po ba? Hindi nasaktan tayo, ayawan na, suko na lahat. No, we are a church. We are a disciple and still we count the cost and we commit sa ating pong, we commit to our bylaws, we commit sa ating napagkasunduan at napag-usapan. That is counting the cost. Amen. Talon tayo, verse 33. So therefore, anyone of you who does not renounce all, sabihin nyo nga, renounce all. Kung di mo kayang isuko raw ang lahat, hindi ka raw tatawaging disciple. Kaya ba? Mahal ba natin si Lord? Gusto natin maging disciple. Pero ang cost, you need to renounce all. Sabihin nyo nga, sana all. Diba? Sana all. Renounce mo all. If we only claim to be Christians and we cannot surrender all to God, then we are not a real disciple. Totoo ba yun? Next slide. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Kundi rin naman Diyos si Kristo sa lahat ng bagay, sa lahat ng aking pagmamayari, kundi siya Diyos sa lahat sa akin, sa totoo lang, hindi siya Diyos sa akin. Tanong, Diyos ba si Christ sa'yo? And we must count the cost. All. Everything. Tama? Dapat si Jesus ang Diyos ng oras mo. Priority si God sa'yo. Dapat si Jesus ang Diyos ng talent mo. Kung ang talent mo mas nakikinabang pa ang mundo kaysa kay Kristo. Dapat ang Diyos ay Lord ng iyong treasures. Time, talent, and treasures. Dapat ang pera mo ba hindi nakikinabang si God? Ang pera mo ba, ang priority mo, ang sine, ang concert, ang kotse ko? Where is God in the equation? If Jesus is not Lord of all you have, then Christ is not Lord at all. That's the sad truth. Amen. Diyos ba si Jesus sa lahat sa atin? Amen. May kanta rin, di ba? Wag na nga. Last, number 4. Kaya pa? Number 4, a disciple must impact the culture. Sabihin nyo nga, impact the culture. Yan. Ang tunay na disciple, may impact yan. Ibig sabihin, may pagbabago dyan. May epekto. Luke chapter 14, verse 34. Salt is good, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? If it is of no use either for soil or for manure pile, it is thrown away. He was an ear, let him hear. Hear pala, ear tuloy. Hear, Kapampangan na naman ako. Ang may pandinig ay makinig. Kristiyano, church, Sogsim. Kung may pandinig kayo, makinig kayo. Huwag yung deadmahin ang preaching na ito. Disciple, you must have an impact. May impact kayo sa kultura natin, sa culture na ginagawa natin sa simbahan. Anything na ginagawa mo, it is a culture. Anong culture ang i-develop natin? Weak? Are we developing a culture of sinning? Are we developing a culture of honor? Dapat tayo ay may paggagamitan, parang asin. Diba? Anong silbi ng asin kung mawala ang alat niyan? Pwede pa sana ilagay sa patabang lupa or tungtungan na lang o itatapon na lang na basta-basta. If you are a real disciple, dapat may silbi ka. Kung tayo ay disciple, tapos wala tayong silbi, ang sabi dyan, you will be thrown away. May kausap, let who has ears, let him hear.
The salt gives flavor. The salt preserves. May pakinabang. Ang laki ng pakinabang. Kung kayo ay Kristiyano, tayo ay disciple, sa totoo lang, ang laki ng pakinabang natin. Pero kung Kristiyano tayo, tapos nawalan tayo ng alat, nawalan tayo ng liwanag, para saan pa at naging Kristiyano ka? May pakinabang ba tayo? Ang kotse na walang gas, may pakinabang ba? Di ba nabubulok na lang sa daan? Ang cellphone na walang load or walang data, may pakinabang ba? Di ba? Kung may battery, nagagamit ko pang oras. Ang ganun din, ang Kristiyano na walang power, walang anointing, walang silbi. May kausap? Dapat Kristiyano, disciple, we must have an impact. May pakinabang tayo. Hindi dahil matanda na tayo, wala tayong pakinabang. Tama? Habang tumatanda tayo, ang laki pa ng pakinabang natin. Huwag natin hintayin na lang si Lord, Lord, kailan ka darating? Yung seminar na initanin namin, Beyond Prosperity, our old age ay malaking benefit po sa sa buhay pa natin. Si Joshua, mamamatay na lang, nakipagdigma pa. Nanalo pa sila. Amen. So tayo, hindi balakid ang edad, hindi balakid ang sitwasyon mo ngayon para hindi ka maglingkod. Dapat lagi tayong naglilingkod. Kailan tayo maglilingkod? Habang buhay ka pa, kaya mo pa. Ano man sitwasyon mo, ano mang hamon yan, huwag kang hihinto. Dapat relentless. Tuloy. Tanong, ano ang impact mo sa church? Ano ang impact mo sa community? Tatanungin ko po kayo, bilang simbahan, nararamdaman ba ang ating simbahan sa community? Kung hindi, anong gagawin natin? Hindi, nararamdaman ba tayo? Alam ba ng kapitbahay na may simbahan dito? Or we need to show an impact with them? Kasi may Kristo tayo. Kailangan natin lumabas. Magkaroon tayo ng impact sa labas. May kausap pa ba ako? Outreaches. Mag-develop tayo ng outreaches. Balik tayo sa pagdi-disciple. Balik tayo sa evangelism because that's our calling. That's our mandate. That's our power and purpose. Amen po ba? Sama na po ako ng ating maganda. At pogi. Pogi pala, sorry. Ang pogi nating keyboardista. May natututunan? You know what? In discipleship, meron pong 4 na relationships ang ating i-develop. Ilan? Pakita mo nga ganda. Ang ating discipleship, we must have relationship first with Jesus. Hindi lang kay Jesus, we must have relationship with other believers, the church. Ayun ang dinidevelop natin sa discipleship. We must develop relationship with the lost people, evangelism, other believers, fellowship with Jesus Christ, our devotion. At minsan nakakalimutan natin, ang galing natin sa labas, but we forgot how do we relate our discipleship with our families. Number 1, bago tayo lumabas, how can you minister to the church kung hindi mo kayang i-minister muna ang sarili mong pamilya? Unahin po natin ang pamilya natin. Tayo, kami, nila Iya, nila Cheska, how can I minister more kung ang sarili kong pamilya, nag-aaway-away kami, sarili kong pamilya, hindi ko mapasunod? How can we minister the church? Church, family, unahin po natin ang pamilya para pag nakita ng kapwa natin believers, pag nakita ng other unbelievers, ang ganda ng pamilya mo, you are blessed. We serve as an inspiration because of our good discipleship relationship with our families. Amen. Are we aware of our greatest commission? Pakita mo nga, Matthew 28, patapos na po ako. Verse 19 to 20. Therefore go, greatest commission po ito, no?
Go and make disciples. We are commanded to make disciples. We are not just reaching, but we are now making. Tayo as a church, we are making disciples. Kapag lumabas tayo, we are reaching. Pero ang sabi dyan, go. Go is meaning evangelize, but make disciples is discipleship of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Next slide. And teaching them to obey everything I have commanded you. Tignan niyo po yung naka-highlight. Ito minsan na nakakalimutan natin. Ang turing kasi natin sa discipleship, di ba? Teaching them everything I commanded. Yung ba sabi? Sabi pa, ang discipleship ba? Teaching them everything. Kaya ang turing natin sa church, discipleship, aral-aral lang. O atin ka ng discipleship class, atin ka ng SOL, atin ka ng SFC. Kasi ang tingin natin, discipleship is curriculum. Ang tingin natin sa discipleship, lesson. Pero mali. Discipleship pala, teaching them everything. Tama ba ako? Mali. Ano sabi? Teaching them to obey. Maraming Kristiyano itong nakakalimutan. Uy, teach them everything. Aral tayo. Pero nasa ng pagsunod? Ang dami natin natututunan, tumatalino tayo, pero nakakalimutan natin yung nasa gitna. Teaching them to obey. And that is discipleship. May kausap. Dapat marunong po tayong sumunod. Naalala ko lang yung kanta ng kasama natin dati sa church, si Brother Alex. Favorite song niya, "Wag mo akong tawaging Panginoon kung," ano ba sunod? "Kung hindi ka rin naman susunod." Tinatawag mo akong Lord, Lord, tapos hindi ka naman marunong sumunod. Matthew 7:21, sabi diyan, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Eto, malupit. Enter heaven na. Kaligtasan na pala to. But only to the one who does, who obey the will of the Father who is in heaven. Sila lang yung papasok sa kaharian ng Diyos. Marami tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Pero yung lang susunod, ang talaga makakapasok sa langit. May kausap ba ako? Ang tunay na disciple, hindi lang yan tumatawag sa Diyos. Ang tunay na disciples, they are doer of the word. Tanong, are we doer? Or gusto lang natin, entitled lang tayo sa langit. Oy, tinanggap kita, Lord. Born again na ako, nag-encounter na ako, ligtas na ako, panglangit na ako. Hindi. Ang sabi ng Bible, ang panlangit, you must be doer of the word. Gusto mo pumunta ng langit? Sumunod ka. Gawin mo ang pinag-uutos ng Panginoon. John 14:21, last na po, talagang talaga. Ang tumatanggap sa mga utos ko. Ano pa? Ang tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig talaga sa akin. Ang umiibig, sabi ng Panginoon, in response, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Paano mangyayari yon? Kailangan mong tumanggap sa utos, adhere the commands, at be doer of the word. Kapag sumusunod ka na, alam niyo yung Bible, yung miracle na nangyayari lang, ang milagro ng Diyos, the moment yung mga servants sumusunod. Ang tagal ng miracle, ang tagal ng answered prayer because most of the times, we are not obeying. We are not adhering. We are reclamation. Puro tayo reklamo. Puro tayo. Sumunod tayo at magugulat tayo. Sabi ng verse, ang umiibig sa akin, iibigin ng Ama, at iibigin ko rin, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Amen. Tayo po tayong lahat. Can we give God a very loud clap for praise? Hallelujah, Jesus!
Thank you, Lord! Church, a simple message. Discipleship is following Jesus, and we must be doer of the word. Give it all to God. Isuko natin lahat-lahat sa Panginoon. Hindi madali, pero little by little, as we submit, as we humble ourselves, as we pray, sabi ang pangako ng Panginoon, habang sumusunod tayo, bagamat nahihirapan ng damdamin natin, pero unti-unti mas lalong nagpapakilala at nagpapakita ang Diyos ng mabuting bagay para sa atin. Mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Panginoon, maraming salamat po. Lord, thank you God for your words. Lord, dala namin God ang iyong salita. Salamat o Diyos sa pagre-review. Salamat Panginoon sa paalaala. Lord, patawarin mo kami God kung kami po God ay madalas o minsan God ay hindi talaga nakakasunod sa iyo. Lord, this time, pwede bang taas po natin ating kamay as a sign of honor and respect and submission to our Lord? Lord, forgive us. Lord, here's our hands. Panginoon, patawarin mo kami, God, kung kami po, Lord, ay nagkulang, kung kami, God, ay hindi nakakasunod sa iyo. Lord, help us to do your will. Help us, God, to submit to your word. Help us, God, to submit, God, to our leaders, to our mentors. Help us, God, to respect each and every one. God, help us to love. Help us, God, to strengthen our faith. Help us, God, to do what is right. God, we submit to you. Hindi namin kaya, God, but still, we submit. We give honor. We give respect. You are our God. At may gagawin ka, Lord, sa aming iglesia. May gagawin ka, Lord, sa bawat taong sumusunod sa iyo. Panginoon, I pray in the name of Jesus that there will be revival, that there will be a great breakthrough in our church as we obey, as we honor you. God, thank you so much. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah.